Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God! Praise God! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Ragay sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Ragay. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 70. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap ay hinugot, isang pastolang napili, si David na kanyang lingkod. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pahinugo. Isang pastolang napili, si David na kanyang lingkod. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pahinugo. Isang pastolang napili, si David na kanyang lingkod. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinadalangin ng banal na dugo ng aming manunubos. Ang siya maglinis at pumawi sa lahat naming karunyan habang aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Ragay sa probinsya ng Camarines Sur. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Ragay ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay aming pinawawalang pisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Raga. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap mo namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 35 kabanata. Ang talata po ay 3. Pagkatapos, pupunta tayo sa Bethel at gagawa ako roon ng altar upang sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako at aking kasama kahit saan ako pumaroon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan ang ginawa ng nunong Jacob sa kanyang pagtungo. Ano po? Sinalaysay niya kung ano yung kanilang mga gagawin. Unang-una na kanyang hiningi at sinabi na kailangan gawin ng kanyang mga kasama ay maglinis ng kanilang mga sarili, magbihis ng malinis na damit at isuko ang lahat ng Diyos-Diyos. At sa pagkakataong ito, sabi niya, pupunta tayo sa Bethel.
Gagawa ako ron ng altar upang sumamba sa Diyos. Mga kapatid, napakahalaga na tayo'y may altar sa mga lugar na tayo'y naghahain ng pagsamba sa ating manunubos. Hindi po maaari na tayo'y basta-basta sumasamba sa mga lugar na walang altar. Bernie, yan pa ba iintindihin ko? Gusto ko na lang makapag-alay, makapaghandog sa Diyos na buhay. Kaso po, kung gagawin natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating sariling kagustuhan, nang walang pagpayag ng ating hinahandugan, sa palagay niyo po, matutuwa ba siya? At ito po dapat maging maliwanag sa atin. Hindi natin ginagawa ang mga altar na ito katulad po sa ating pananalangin sa ating programa. Hindi po tayo nananalangin sa pagtatatag ng altar sa bawat bayan ay sa kadahilanan hindi sila nakapagtatag. Hindi po ganun ang ating iniisip. Bagkus, ating ginaganap yung pagpupuno doon sa maaring pagkukulang sa pagganap ng kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya alam niyo po, ako gusto kong ipatotoo sa bawat isa sa atin, samantalang may mga nagaganap na natural calamities sa ating bayan, hindi po katulad ng devastation. Hindi katulad ng mga nagaganap sa ibang lugar na sobrang hirap. Sobrang dami ng namamatay. Yan, hindi pa ba marami sa 100 mahigit itong bagyong Tino? Well, tayo po nalulungkot para doon sa ating mga kapatid. Katulad din po doon sa Lindol na naganap sa Cebu. Pero kung ikukumpara niyo po yung mga namatay, ano po, mas marami pong namamatay sa ibang mga lugar. Ibig pong sabihin, kahit papaano ang Panginoon pa rin ang nagbabantay sa ating bayan at sinisiguro ng Panginoon na tayo ay ligtas. Kaya dapat tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo magpapasalamat sa Panginoon, ano pa ang bakit? Ano po? Napakahalaga mga kapatid, gusto ko pong pahayag ang kaliwanagang ito, ang kaunawaan, na dapat nating maisip yung pangangailangan ng pagtatatag ng altar sa bawat bayan sa ating bansang Pilipinas. Ito po yung kadahilanan, hindi man tayo pisikal, ako po hindi ako pisikal na nakakarating sa bayan ng Ragay, sa probinsya ng Camarines Sur. Pero sa pamamagitan po ng aking pagdulog sa Panginoon, sa ating sama-samang paglapit sa Kanya, tayo po ay may taos-pusong pananampalataya na tunay siya yung magpatatag ng Kanyang altar sa bayan ng Ragay. At ito'y magiging dahilan kung bakit sa bayan ng Ragay ay maaring masambang ating Diyos na buhay, na makapag-alay. Ano po? Sapagkat tunay ang Panginoon ang sumasama sa kanyang mga anak. Mga kapatid, huwag nating baliwalain ito. Ako'y naniniwala. Actually, kahapon pa natin tinalakay itong verse 3 o binasa itong verse 3 pero hindi naman natin natalakay. Ngayon lang natin tinatalakay kasi yung katotohanan, ito yung kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaunawaan. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng ganap na kabatiran sa pagnanais ng natin na sumunod at gumanap sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Kung hindi natin maitatatag yung altar ng ating Panginoon, masasayang yung ating mga pagsamba. Kasi, ito po yung pangangailangan. Kailangan, kitang-kita. Kailangan mayroong altar na pinaghahandogan. Paano yan, Bernie? Hindi kami marunong yan. Ito nga po, kaya nga po ako nandito. At gusto ko pong ipabatid sa inyo
na hindi lang tayo ang nagtatatag ng altar, maging ang kaaway. Gusto ng kaaway na magtatag ng altar. Gumagawa siya ng kasunduan sa mga ito. Kaya ang ginagawa natin sa panimula ng ating panalangin, lahat ng altar at lahat ng kasunduan na hindi ayon sa pangalan ng ating manunubos ay ating pinawawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Kaya yan po yung magiging panalangin, mga kapatid, hindi aksidente na napapanood mo ang programa natin. Ano po, nais ng Panginoon na ikaw ay maging isa sa tagapagtatag ng altar. Hilingin mo sa Santong Espiritu. Santong Espiritu, ikaw po ang magtatag ng altar sa aming bayan, sa aming pamilya, sa aming tahanan, at sa lugar kung nasaan kayo. Napakahalaga na meron tayong altar. Alala ko po, ako'y nasa Cebu, maging yung pinakamaliit nila na kalye. May altar, may chapel. Ano yan? Dikit-dikit yan, sunod-sunod yan. Sa physical po, hindi natin yan magagawa. Pero sa espiritu, aba, walang makakapagpigil sa atin. Lalo na kapag hiningi natin ang pagsama at pangunguna ng Santong Espiritu. Bakit? Para saan ba yung altar na yan? Diyan tayo sasamba. Diyan natin kikilalanin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas. Sa altar na yan ay ating ihahandog ang ating dalisay na papurit pa sa salamat. Diyan tayo sa altar na yan magpapakumbaba, ating iaala yung lahat ng bagay na nasa ating puso, nasa ating kaisipan, hindi man nagdulot ng kagalakan sa Panginoon. Diyan natin iahandog at sasabihin natin, Panginoon, mangyari ang iyong dakilang kalooban. At alam niyo po, kapag hiniling natin yan sa Panginoon, aba mga kapatid, hindi tayo mag-aalala kasi tutugunin ng Panginoon at ipagkakaloob sa atin yung katungkulan sa ating panalangin. Sa oras na ito, meron bang bahagi ng iyong buhay, sa iyong pamilya, sa barangay kung nasaan, sa bayan na iyong kinabibilang? Kapatid, kaibigan, ating itatag ang altar ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa katotohanan na kayong nagkaloob sa amin ng karapatan at ng kapangyarihan na magtatag ng mga altar sa mga bayan na iyong kinilala. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad yung pinabayaan naming mga altar ng kaaway. At Lord, sa oras na ito, idinideklara namin na sa bawat lugar kung nasaan kami, pinawawalang bisa namin ang altar na hindi ginawa ng ayon sa pangalan ng aming manunubos, at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito, pinawawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin tunay, Panginoon, ikaw po ang magtagumpay, ikaw ang magkaloob, amang Diyos ng lahat ng pangangailangan ng mga bayang ito. Dasal namin ang iyong Santong Espiritu na siyang kumilos ng may kapangyarihan sa pagtatatag ng altar ng aming Panginoong Jesucristo at ng kasunduan sa kanyang pangalan. Ito din yung aming panalangin sa bayan ng Ragay, sa probinsya ng Camarines Sur. Dasal namin ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Ragay ay magkaroon ng unawaan, pagpapatawad, at pagpapakumbaba. Dasal namin ang pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo, siyang dumaloy, magumapaw at maranasan ng iglesia ng Ragay, maging dahilan kung bakit ang Santong Espiritu ay tunay na makapagtatatag ng altar sa bayan ng Ragay. Amin din po panalangin, Panginoon, ang apoy ng Santong Espiritu ay maranasan sa buong Ragay sa pangalan ni Jesus. Ayan mong dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may
kapangyarihan. Hayaan mong maganap ang iyong dakilang kalooban at sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga bayang ito ay patuloy na makapaglingkod sa iyo at maganap ang dakilang kalooban. Habang aming idinudulog sa iyo, Panginoon, na dumaloy ang Santong Espiritu. We declare the fire of revival sa mga lugar na ito. At hayaan mong ang pagpunlad ay tunay na maranasan din ayon sa pangako mo. Hayaan mong maranasan din ito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagsama mo sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Life, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang sila ay magtagumpay sa pagganap ng dakilang kalooban mo. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Philippine witnesses. Hayaan mong sila, Panginoon, ay tunay na makapagbahagi ng iyong katotohanan sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. Maging sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na Lord, ikaw po ang gumabay at patuloy na magkaloob ng pagnanais na maipatupad ang iyong dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa fulfillment ng iyong kalooban sa mga bayan na aming tutunguhin upang manalangin, katulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kumilos ka ng may kapangyarihan sa mga iglesia, sa mga tagapanguna mo. We declare the fire of revival. Maging sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Lord, we speak your divine miracles. Sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at US. We decree the fire of revival and we speak peace over Israel. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord. Lord, walang anumang pagkatakot ang mananaig kung hindi ang pagkatakot sa iyo. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin na ilantad mo ang lahat ng kasinungalingan at managot ang mga may sala. Maraming salamat. Aming inaangkin, tinugon mo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirap, sakit, karamdam, tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and like with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.